Dominant Protector. Credit to the author. 5,541-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sabi ng isa pang elder, leader ng sekta, ang ating sekta ng Xuanji ay naglalayong makapasok sa top 10. Kung walang sekta na sumusuporta sa atin, imposibleng makapasok sa top 10. Kaya, kahit ano paman, kailangan nating maghanap ng sekta na maaasahan. Dahil hindi makakarating ang sekta ng 5 elemento, dapat tayong maghanap ng bago sa lalong madaling panahon habang may oras pa tayo. Hinimas ni Joren ang kanyang noo at sinabing, sino ba ang hindi nakakaalam ng kahalagahan ng isang sekta? Pero 4 lang sila sa Big Four, kaya alin sa tingin mo ang dapat nating hanapin na sekta natin? Imposible para sa amin na pumunta sa sekta ng Chenkon. Gusto na naming pumunta sa sekta ng Chenkon mula pa noong una, pero ayaw man lang nila kaming kausapin. Napangiti ang matanda at sinabing, huwag na nating pag-usapan ang sekta ng 5 elemento. Wala kaming gaanong kaugnayan sa sekta ng pangatlong ranggo na nagpapaliwanag ng langit. Bukod pa rito, sila ang pinakamalayo sa amin. Kahit gusto pa naming sumama sa kanila, maaari hindi nila kami tanggapin. Lalo na't mayroon kaming ilang mga hindi pagkakasundo sa isa sa mga sekta sa ilalim ng sekta ng nagpapaliwanag ng langit. Bakit hindi mo na lang sabihin na ang pamilyang Salter na lang ang natitira sa 4 na dakila? Anong pinagsasabi mo? Masama ang loob ni Joren. Iniwan niya ang pamilyang Salter sa sekta ng Xuanji sa sarili niyang pagkukusa, at nagkaroon lang sila ng hindi magandang alitan sa sekta ng Percival. Mukhang mahihiya siyang bumalik sa pamilyang Salter ngayon. Pinuno ng sekta, sa tingin ko ang angkan ng Salter ang tanging isa sa 4 na dakila na maaaring tumanggap sa atin. Isa pa, tila mas naging makapangyarihan sila nitong mga nakaraang araw, at hindi man lang sila nagpapakita ng gaanong respeto sa sekta ng Chenkon. Hindi naman masamang bumalik sa angkan ng Salter. Medyo makatuwiran ang matandang iyon. Mas nauunawaan niya ang sitwasyon kaysa kay Joren. Tumango si Joren at sinabing, hindi imposible para sa atin na makabalik sa pamilyang Salter. Sa tingin ko ay tatanggapin nila tayo ng lubos. Tutal, tayo ang pinakamahina sa 4 na dakilang sekta. Wala tayong gaanong natatanging sekta. Mayroon tayong isang perpektong gininto angkor at 2 tugatog na huling gininto angkor cultivator sa sekta ng Xuanji. Malaking tulong ito sa lakas ng pamilyang Salter. Kung narinig ito ni Percival, tiyak na itatanong niya kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Joren. Sa sinaunang pagpupulong, ang palaging nagpapasya ay ang mga bagong silang na Soul Realm Cultivator. Ang ilang Golden Core Cultivator ay maaari lamang iwagayway ang bandila at magsaya. Matapos ang isang diskusyon kasama ang kanyang 2 kaitiwala, sa wakas ay nagpasya si Joren na bumalik sa pamilyang Salter sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kapag ipinakalat ng sekta ng 5 elemento ang balita ng pagpapatalsik sa sekta ng Xuanji, mas bababa pa ang halaga ng sekta ng Xuanji. Sa tulong ng gininto ang kaibuturan ni Terence nitong nakaraang 2 araw, narating na ni Percival ang tugatog ng bagong Soul Realm at taglay na ang kumpletong Practitioner's Arts. Labis siyang ipinagmamalaki ang sarili nang marinig niyang bumisita ang pinuno ng sekta ng Xuanji, si Joren. Agad niyang nakilala si Joren. Matapos silang magpalitan ng ilang magagandang salita, dumiretso si Joren sa punto at sinabing, ulo ng pamilyang Salter, bukod sa pagbisita sa iyo, narito ako upang bisitahin muli ang pamilyang Salter. Gusto kong ibalik ang sekta ng Xuanji sa pamilyang Salter. Nako! Natutuwa ako na may ganoong ideya ang pinuno ng sekta na si Hong, pero hindi ko alam kung bakit biglang gustong bumalik ng pinuno ng sekta na si Hong sa pamilyang Salter. Nakangiting sabi ni Percival, pero sa loob-loob niya, iniisip niya kung ang pagbabalik ng mahiwagang sekta ng mga sekreto ay ang ideya ng sekta ng Berdeng Ulap. Dati, nagpadala si Reggie ng mensahe kay Percival, hinihiling sa kanya na ipaalam sa Rising Sky Sect na sabay-sabay na sumulong at umatras sa napakatagal na pagpupulong. Siyempre, para sa labas ng mundo, ang Salter Clan pa rin ang taga-suporta ng Rising Sky Sect. Ngayong dumating na si Joren mula sa Profound Secret Sect, posible kayang ganito rin ang sitwasyon. Kung talagang taga-Percival ang tumawag kay Joren, hindi sana siya pinabayaan ni Percival.
Dahil dito, naging napakagalang at mainit ang pakikitungo ni Percival kay Joran. Bumantong hininga si Joran at sinabing, Master Salter, ang totoo, matapos sumali ang aming sekta ng Xuanji sa sekta ng 5 elemento, minamaliit kami ng sekta ng 5 elemento. Bukod dito, maraming sekta at pamilya sa ilalim ng sekta ng 5 elemento, at kung pag-uusapan ng seniority, ang aming sekta ng Xuanji ay nasa pinakamababa. Kaya naman, hindi lamang ang sekta ng 5 elemento ang hindi nagbibigay pansin sa amin, kundi maging ang ibang mga sekta ay kayang mag-utos sa amin. Kung iisipin ang pangangalaga na ibinigay sa amin ng pamilyang Salter noon, parang langit at lupa talaga ito kumpara sa sekta ng 5 elemento. Ibang-iba sila. Labis akong hindi mapakali, at sa palagay ko ang pagbabalik sa pamilyang Salter ang tamang paraan. Bahagyang nagulat si Percival. Bagamat inilagay ni Joran ang kanyang sarili sa isang napakababang posisyon, kung talagang ang paaralan ng Percival ang humiling na ibalik ang paaralan ng Xuanji, ang kailangan lang banggitin ni Joran ay ang paaralan ng Percival. Bakit kailangan pa niyang magsalita ng ganito? Mabuti na lang at bumalik na ang pinuno ng sekta na si Hong. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Magtutulungan tayo sa hinaharap. Hindi alam ni Percival ang sasabihin, kaya't ilang salita lamang ng pang-aaliw ang kanyang nasabi. Tuwang-tuwa si Joran nang marinig niya ito. Naisip niya, tulad ng inaasahan ko, tuwang-tuwa ang pamilyang Salter na bumalik na ang ating sekta ng Xuanji. Tutal, kailangan pa ring palakasin ng pamilyang Salter ang kanilang mga sarili. Ang pinuno ng pamilyang Salter ay tunay na isang matalino at matalinong kinatawan. Sa ilalim ng matalinong pamumuno ng pinuno ng pamilya, ang ating pamilyang Salter ay tiyak na angat sa susunod na antas sa sinaunang pagtitipon ngayong taon. Naningkit ang mga mata ni Joran habang nakangiti, at ang mga salitang pambobola ay lumabas sa kanyang bibig. Napakabait mo, pinuno ng sekta na Hong. Mabilis na ikinumpas ni Percival ang kanyang kamay. Alam na alam niya ang sarili niyang kakayahan. Sa luma at lumang labanang ito, maaaring mas mataas pa ang antas ng angkan ng Salter, ngunit tiyak na hindi iyon ang magiging dahilan ng kanyang kapurihan. Nang pupurihin na sana ni Percival si Terence para magsalita para sa kanya si Joran, na napaatras ng paaralan ng Percival, ay binago ni Joran ang usapan. Patriarch, malamang hindi mo alam ito, pero palihim akong hinanap ni Reggie mula sa paaralan ng Percival, gusto niya akong bumalik. Kalokohan lang to. Bahagyang hininaan ni Joran ang kanyang boses, ipinapakita sa kanyang ekspresyon na galit siya para kay Percival. Medyo natigilan si Percival, at hindi alam kung paano sisigat ng ilang sandali. Naisip niya sa sarili, kung ang kabanata ng malalim na mga lihim ay hindi nababawi ng kabanata ng Percival, hindi na kita guguluhin, taksil ka. Natural na hindi alam ni Joran ang iniisip ni Percival. Patuloy niyang pinahihirapan ang sekta ng Berdeng Ulap at sinabing, Pamilya, sino sa tingin mo si Reggie? Talagang nangahas siyang lampasan ang aming pamilyang Salter at subukang kunin ako ng pribado. Ang nakababatang ito ay buong pusong nasa panig ng pinuno ng angkan, kaya paano ako maimpluwensyahan ng isang maliit na karakter na tulad niya? Nagdesisyon akong bumalik sa pagkakataong ito pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang at paghatol. Dahil nakabalik na ako, kailangan kong isipin ang aming pamilyang Salter. Medyo nanlamig na ang ekspresyon ni Percival. Casual niyang kinuha ang tasa ng tsaa at humigop, pagkatapos ay walang pakialam na nagtanong, ano ang konsiderasyon ng pinuno ng sekta na si Hong. Naisip ni Joran na pangit ang ekspresyon ni Percival dahil hindi siya nasiyahan sa Green Cloud School, at mas lalo pa siyang natuwa. 5,542. Kaya, patuloy na nag-uudyok ng gulo si Joran, Guro, maaaring hindi mo alam ito, ngunit sinakop ng Green Cloud School ang quadre ng 5-element sect sa nakalipas na 2 araw, at nahuli sila ng 5-element sect ngayon. Hindi mo na kailangang magtanong, at tiyak na itutuloy ng 5-element sect ang responsibilidad ng Green Cloud School. Hindi maaaring ako ng pamilya Salter ang sisihin sa Green Cloud School. Gamitin natin ang pagkakataong ito para palayasin ang Green Cloud School para hindi tayo mapapahamak. Ano sa palagay mo, pinuno ng pamilya? Walang ekspresyong sumagot si Percival, pinuno ng sekta na si Hong, sa tingin ko ay maaari ka nang bumalik. Mag-ingat ka. Medyo natigilan si Joran. Hindi ba't maayos naman ang kanilang pag-uusap ngayon? Bakit bigla silang naging pagalit?
Habang nakatingin sa tasa sa kamay ni Percival, naisip niya, pinapauwi na ba niya ang bisita dala ang tsaa? Padre ng pamilya, ginagawa ko ito para sa kapakanan ng pamilyang Salter. Naramdaman ni Joren na may mali at gusto niyang ayusin ang sitwasyon. Pinutol siya ni Percival ng may isang humph, ang pamilyang Salter ay pamilyang Salter, ang paaralang Xuanji ay paaralang Xuanji. Pinuno ng sekta na si Hong, huwag po kayong magsalita ng kahit ano tungkol sa aming pamilyang Salter. Hindi kami. Ganoon kapit. Bakit parang pamilyar ang mga salitang ito? Kahit hindi eksaktong pareho, tila walang pagkakaiba sa kahulugan. Medyo nag-aalala si Joren. Mabilis siyang tumayo at sinabing, Patriarch, may mali ba sa sinabi ng junior na ito? Pakipaliwanag naman po sana ako, Patriarch. Lubos na nalito si Joren. Sinabi ni Percival na tinanggap niya ang sekta ng Xuanji, ngunit ngayon ay tila tumanggi siya. Ano ang ibig sabihin nito? Wala kang sinabing mali. Masyado akong naging mataktika. Sandaling tumigil si Percival, pagkatapos ay tumingin kay Joren at sinabi sa mahinang boses, umalis ka. Napakadirekta, naiintindihan mo ba? Nahiya si Joren. Alam niyang ayaw na talaga sa kanya ni Percival. Kahit hindi niya alam ang nangyayari, ang tanging magagawa na lang niya ay umalis. Ano ba to? Ano ba ang dahilan kung bakit naging mayabang ang pinakamahinang pamilya ng Big Four? Nasaktan mo ang sekta ng Chenkon at ang sekta ng 5 elemento. Hintayin mo na lang na malipol ang sekta mo. Nagpakumbaba na ako para sumama sa iyo, at nang ahas ka pa talagang pretuhin ako ng ganito. Hindi ako babalik kahit lumuhad ka pa at magmakaawa sa akin sa hinaharap. Pagkalabas pa lang nila sa gate ng pamilyang Salter, agad na nagmura si Joren sa mahinang boses. Sapat lang ang lakas ng boses niya para marinig niya. Kung maririnig siya ng pamilyang Salter, mapapahamak ang sekta ng Xuanji. Naghihintay sa labas ng pinto ang laki ni Joren ngayon lang, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. Hindi niya marinig ang mga bulong ni Joren, ngunit tila hindi sumali sa kanila ang sekta ng Xuanji. Pinuno ng sekta, ayos lang kung ayaw tayong tanggapin ng pamilyang Salter. Isa sila sa 4 na pinakamahinang pamilya. Subukan natin ang sekta ng Chenkon. Humakbang pasulong ang laki at bumulong kay Joren. Bumantong hininga si Joren. Gusto ko ring sumali sa sektang Chenkon, pero hindi nila kami pinansin. Ano ang pagkakaiba? Leader ng sekta, nakalimutan mo na ba? Noong nasa ilalim tayo ng sekta ng 5 elemento, hindi ba't maganda ang relasyon mo sa isang senior steward ng sekta ng Chenkon? Kahit na nasa ilalim ito ng pangalan ng sekta ng 5 elemento, ikaw ang nakipagkaibigan sa kanya. Bakit hindi mo subukan? Ang alipors na ito ay palaging nasa tabi ni Joren, kaya natural lang na alam niya kung sino ang nakasalamuhan ni Joren. Agad niya itong ipinaalala sa kanya. Nagliwanag ang mga mata ni Joren at sinabi niya, may katuturan yan. Kung tayo mismo ang pupunta, maaaring hindi pa rin tayo pansinin ng sekta ng Chenkon, ngunit ibang-iba ang usapan kung ipapakilala tayo ng isang kakilala. Magaling, kung magtagumpay ang bagay na ito, aalalahanan ng Panginoon ang iyong kabutihan. Matapos makahanap ng bagong daan palabas, agad na nagpalit ng direksyon si Joren at pumunta sa Katie wala na pamilyar sa sekta ng Chenkon. Gayunpaman, nang marinig ng Katie wala na nais ni Joren na sumali sa sekta ng Chenkon, tinanggihan niya ito agad ng walang paabi. Pagkakaibigan. Ang isang kaibigan na maganda ang panahon ay maituturing na isang pagkakaibigan. Kung ito ay ilang maliliit na bagay lamang, hayaan na natin. Ngunit ang tanggapin ng traidor ng pamilyang Salter, ang sekta ng Xuanji. Hindi ba't naghahanap siya ng gulo? Paano kung si Terence ay dumating upang maghayganti? Matapos matalo ang Jinhua sa kamay ng Lorcan, binalaan ng sekta ng Chenkon ang lahat ng mga disipulo sa loob ng sekta na ang sinuman o anumang bagay na may kaugnayan sa pamilyang Salter at sekta ng Percival ay mahigpit na ipinagbabawal na makialam. Ang mga lumabag sa mga patakaran ay paglilingkuran ayon sa mga patakaran ng sekta. Paano nangyari ito? Bakit ganito? Habang naglalakad si Joren, natatarantang bulong niya sa sarili. 3 sa 4 na malalaking sekta ang malinaw na tumanggi sa alok ng sekta ng Xuanji, kaya ang tanging pagpipilian na lang ay ang sekta ng pagbubukas ng langit.
Bagamat wala siyang gaanong kakilala sa sekta ng pagbubukas ng langit at nagkaroon pa nga ng kaunting alitan sa isang maliit na sekta sa ilalim ng sekta ng pagbubukas ng langit, walang ibang nagawa si Joren kundi ang subukang magpadala ng visiting card. Sa huli, walang duda na tinanggihan siya. Hindi kailangan ng sekta ng pagpapaliwanag ng langit ang isang sekta tulad ng sekta ng malalim na mga lihim, na isang pasanin. Ano ang problema? Imposibleng wala sa apat na malalaking sekta at pamilya ang may gusto sa ating sekta ng Xuanji. Kung pag-uusapan ng lakas, ang ating sekta ng Xuanji ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga sekta at pamilya na hindi bahagi ng apat na malaki at 10 maliliit na sekta. Labis na nalulumbay si Joren. Kung alam lang niya na mangyayari ito, nanatili sana siya sa North Island Alliance. Bakit pa niya kailangang gawin ang ganito karami? Pinuno ng sekta, hindi ba't may nahuli kang especially iya? Siguro hindi ito especially iya mula sa paaralan ng Percival, kundi mula sa pamilyang Salter. Kaya nga tinanggihan ng pamilyang Salter ang alok ng ating sekta na Xuanji na sumali sa kanila, hindi ba? Si Joren ay isang tapat na tagasunod. Kapag wala nang malay si Joren, kahit papaano ay nakakaisip siya ng ilang ideya. Oo. Kung hindi mo nabanggit, muntik ko nang makalimutan. Pumalakpak si Joren at tuwang-tuwa na sinabi, bumalik na tayo agad. Hindi mahalaga kung ang lalaking ito ay isang especially iya mula sa paaralan ng Percival o sa pamilyang Salter. Magagawa lang natin ang desperadong pagtatangkang ito. Kung aasa tayo sa especially iyang ito para mamagitin, maaaring magkaroon tayo ng pagkakataon. Si Joren ay nalulungkot, ngunit ngayon ay tila may kaunting pag-asa. Agad siyang bumilis at bumalik sa sekta ng Xuanji upang ilabas ang disipulong nakakulong. Yunji, wala akong pakialam kung ikaw ay isang especially iya mula sa pamilyang Salter o sa paaralan ng Percival. Mula ngayon, hanggat kaya mong tapusin ang gawaing iniatas ko sa iyo, hahayaan ko na ang mga nakalipas. Umupo si Joren sa upuang nasa yulo na ng mesa at sinabi sa inosenteng disipulo na si Yunji, nang may kaaya-ayang tingin. Medyo nalilito pa rin si Yunji sa sandaling ito. Bumalik lang siya para magulat ng ilang impormasyon ng may katapatan. Paano siya napunta sa kulungan bilang isang especially iya? Ano na ang nangyayari ngayon? Leader ng sekta, hindi ako especially iya. Ginagawa ko ito para sa sekta ng Xuanji. Walang malay na pagtatanggol ni Yunji sa sarili. Itinaas ni Joren kanyang kamay at sinabing, mabuti, 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 naniniwala akong hindi ka isang especially iya. Paano kung ganito, may isang bagay na angkop para sa iyong orihinal na gawain, matutuwa kang marinig ito. 5,543. Magpapaliwanag pa sana si Yunji pero naputol ulit siya. Ngayon, ang paaralan ng Xuanji ay naghahanda na para bumalik sa North Island Alliance. Kailangan kong kontakin mo ang pamilyang Salter at ang paaralan ng Percival. Tutal, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanila noon, at hindi ko ito maginhawa para sa akin na magpakita. Hanggat maaayos mo ang relasyon sa pagitan ng paaralan ng Xuanji at ng dalawang pamilyang ito at hayaang maayos na makabalik ang paaralan ng Xuanji, magiging malaking karangalan ito. Diretsong sabi ni Joren. Para sa kapakanan ng sekta, ang disipulong ito ay handang dumaan sa tubig at tumapak sa apoy, malungkot na sabi ni Yunji. Gayunpaman, Sectmaster, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa orihinal na misyon ng disipulong ito. Hindi, ang disipulo ay walang anumang misyon. Ngumisi si Joren sa kanyang puso. Nakalimutan niya na yun, di ba? Nagdadaldal ka pa rin. Gayunpaman, kailangan pa rin kita, isang especially iya, para tulungan ako, kaya hahayaan na muna kita. Hahaha, sige, kahit ano pa ang sabihin mo. Ano man ang mangyari, ang bagay na ito ay mapapasan sa iyo. Hindi mo dapat bigwan ang Panginoong ito. Ngayon, umalis ka na. Sa unang tingin, matapang na tumawa si Joren at pinaalis si Yunji. Walang kamalay-malay na lumabas si Yunji sa kampo ng paaralan ng Xuanji at naglakad patungo sa paaralan ng Percival nang may malungkot na mukha. Hindi siya isang especially iya. Wala siyang kakilala mula sa paaralan ng Percival, lalo na ang pamilyang Salter. Bagamat bahagyang mas mataas ang katayuan ng paaralang Percival kaysa sa paaralang Xuanji, pareho silang taga North Island Alliance. Mas madali silang kausapin kaysa sa pamilyang Salter.
Kaya naman, hindi namamalayang nauna si Yoonji sa paaralang Percival. Nakita ng disipulong nagbabantay sa kampo ng paaralang Percival si Yoonji na nakasuot ng uniforme ng paaralang Xuanji. Hindi na niya hinintay na lumapit ito at sumigaw, tumigil. Ito ang himpilan ng paaralang Percival. Bawal lumapit ang mga taong walang pahintulot. Nagmamadaling ngumiti si Yoonji na may paghingi ng tawad. Mga nakatatandang kapatid, isa akong disipulo ng paaralang Xuanji. Gusto kong makita ang pinuno ng sekta na si Reggie. Maaari niyo ba akong tulungan na may parating ang mensahe? Wala rito ang pinuno ng sekta na si Zin. Kung mayroon man, bumalik ka bukas. Bumalik ka na lang. Hindi pa rin pinayagan ng disipulo ng paaralan ng Percival si Yoonji na lumapit at casual na pinaalis ito. Sinabi ni Yoonji ang lahat ng magagandang bagay, ngunit ang sinabi lamang ng mga disipulong nagbabantay sa paaralan ng Percival ay hindi pa bumabalik si Reggie at hiniling kay Yoonji na umalis agad. Dahil wala ng pagpipilian, ang tanging magagawa lang ni Yoonji ay umalis muna sa kampo ng paaralan ng Percival. Mukhang hindi talaga bumalik ang pinuno ng sekta na si Zin. Hindi kailangang magsinungaling sa akin ang mga nakatatandang kapatid na ito ng Green Club School. Mas mabuting maghanap muna ako ng makakain at hintayin ang pagbabalik ng pinuno ng sekta na si Zin. Hinimas ni Yoonji ang kanyang tiyan at bumulong ng ilang salita sa mahinang boses. Nitong ilang araw, nakakulong siya bilang isang especially iya. Walang dumating para magpadala ng pagkain kay Yoonji. Sa oras na ito, talagang gutom na gutom si Yoonji. Kung hindi niya iniisip ang misyon ng kanyang sekta, malamang ay hahanap na sana siya ng makakain paglabas niya. Mabilis na nakarating si Yoonji sa kainan ng isang inn. Pumili siya ng bakanteng upuan sa may pintuan at umupo. Casual siyang umorder ng pagkaing maaaring ihain agad at nilagok ito. Kasabay nito, kailangan niyang bigyang pansin kung dadaan si Reggie sa pinto. Narinig mo na ba? Ang sektang Xuanji ay pinatalsik ng sektang may 5 elemento. Nakakahiya. Ngayon lang ako nakakita ng sinumang pinatalsik ng isang sekta bago magsimula ang napakatagal ng pagpupulong. Iniisip ko kung paano nasaktan ng sektang Xuanji ang sektang may 5 elemento. Maraming cultivator na 2 mesa ang layo mula kay Yoonji ang nag-uusap, ngunit nagulat siya sa nilalaman. Ah, talaga. Hindi nakakapagtaka, narinig ko na gusto nang bumalik ng sekta ng Xuanji sa pamilyang Salter. Ito ay dahil pinalaya sila ng sekta ng 5 elemento. Nakakahiya talaga. Kung ako ang amo ng pamilyang Salter, hinding-hindi ko tatanggapin ang isang traidor na tulad niya. Pumunta siya sa sekta ng 5 elemento para sa kapakanan ng kanyang karangalan, ngunit ngayon ay malas siya at gusto nang bumalik sa pamilyang Salter. Paano naging ganoon kadali? Tama ka. Hindi tinanggap ng amo ng pamilyang Salter ang sektang Xuanji, at hulaan mo kung ano ang nangyari. Gusto sanang humingi ng kanlungan ang sektang Xuanji sa sektang Chenkon, pero direkta silang pinalayas. Hindi lang iyon. Nabalitaan ko na sa huli, gusto raw sumali ng sekta ng mga malalim na sekreto sa sekta ng pagpapaliwanag ng langit, pero ayaw man lang silang pakialaman ng sekta ng mga malalim na sekreto. Ngayon, ang sekta ng mga malalim na sekreto ay naging katatawanan na lang sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Sunod-sunod na nag-uusap ang iilang mga magsasaka sa mesa. Hindi mahina ang kanilang mga boses. Hindi lang si Yoonji, kundi pati na rin lahat ng nasa bulwagan ay naririnig ito. Natulala si Yoonji. Ang kanyang bibig, na puno ng pagkain, ay nakaawang ng husto, hinayaan ang pagkaing hindi niya nalunok na lumabas mula sa kanyang bibig. Nasa ganito na ba kalungkot na kalagayan ang sekta ng Xuanji? Ilang araw na ba ito? Bakit naging ganito ang sarili niyang sekta? Hindi nakapagtataka na hiniling sa akin ng pinuno ng sekta na si Hong na ayusin ang relasyon sa pamilyang Salter at sa paaralan ng Percival kahit ano paman. Tunay na hinanggad ni Yoonji ang pinakamahusay para sa sekta ng Xuanji. Matapos maunawaan ang kalagayan ng sekta ng Xuanji, determinado siyang tapusin ang misyon. Ano man ang mangyari, si Yoonji ang senior manager ng sekta ng Xuanji. Sa harap ni Joren, wala siyang kwenta. Gayunpaman, ang katotohanang napili siyang lumahok sa napakatandang grand meeting ay nagpakita na ng kanyang kahusayan. Hindi. Wala tayong oras para umupo at kumain dito ngayon.
Kailangan nating hanapin agad ang pinuno ng sekta na si Jin, kung hindi ay lalala lang ang sitwasyon ng ating sekta na Xuanji. Ibinuga ni Yunji ang lahat ng nasa bibig niya at bumulong sa sarili. Pagkatapos ay dali-dali siyang tumayo at lumabas. Kasing laki lang naman ang bayan ng Pai, kaya hindi masasayang ang oras para tumakbo ng isang ikot. Sa sandaling umalis siya, si Yunji ay nagulat nang makita ang pinuno ng sekta ng Percival, si Reggie, na kasama si Terence kasama si Wei Feng. Hindi mapalampas ni Yunji ang magandang pagkakataon. Casual na nag-uusap sina Reggie at Terence nang may biglang lumuhod na ikinagulat niya. Matagal nang napapansin ni Terence na medyo kakaiba ang kinikilos ni Yunji, ngunit si Yunji ay walang anumang puot, at ang kanyang lakas ay nasa tugatog lamang ng pundasyon, kaya wala talagang pakialam si Terence sa mga galaw ni Yunji. Nang lumuhad si Yunji sa harap niya ay saka lang siya tiningnan ng walang pakialam ni Terence. Pagkatapos ay umiwas siya ng tingin, halatang ayaw niyang magsalita. Umubo si Reggie nang walang emosyon. Dahil ayaw makialam ng kanyang nakatatandang lolo, wala siyang ibang nagawa kundi ang magtanong, "Sino ka? Ano ang binabalak nilang gawin?" Lumuhad si Yunji sa lupa at sumigaw, "Pinuno ng sekta Jin, ako ang namamahalang disipulo ng sekta ng Xuanji. Nabalitaan kong ang ating sekta ng Xuanji ay nasa isang mahirap na sitwasyon ngayon. Umaasa ako na ang pinuno ng sekta na si Jin ay makapagbibigay ng ilang magagandang salita para sa ating sekta ng Xuanji dahil sa ugnayan sa pagitan ng North Island Alliance at ng pamilyang Salter. Umaasa ako na tatanggapin muli ng pamilyang Salter ang ating sekta ng Xuanji." Mukhang nababagabag si Reggie. Galit na galit siya kay Joren, ngunit nang marinig niya na ang North Island Alliance ay kamag-anak din niya, lumambot ang kanyang puso. Sa huli, si Reggie ay isa pa ring mabait na matandang lalaki. Nakita ni Wei Feng na walang sinabi ang kanyang amo, kaya't ngumisi siya. "Ngayon, pinag-uusapan natin ang relasyon sa pagitan ng North Island Alliance. Anong ginagawa mo kanina?" "Hinanap ng aking amo si Joren, pero ano ang sinabi ni Joren?" Dahil napakamahusay ni Joren, hayaan mo siyang humanap ng paraan para harapin ito. 5,544. Matapos marating ang orihinal na yugto ng pagiging sanggol. Si Wei Feng ay isa na ngayon sa mga nakatataas sa pangkat ng berdeng ulap. Marami siyang alam, tulad ng kung paano hinanap ni Reggie si Joren. Dahil dito, labis ang pagkamuhi ni Wei Feng sa pangkat ng Xuanji. Si Reggie ang kanyang Panginoon. Ano si Joren? Napaluha si Yunji. "Senior, isa lamang akong disipulo ng sekta ng Xuanji. Hindi ko maaaring pakialaman ang ginagawa ng pinuno ng sekta na si Hong. Gusto ko lang na makaligtas ang sekta ng Xuanji sa krisis na ito. Iyon lang." Naantig ang puso ni Terence sa sentimo, medyo kamukha na ng lalaking ito si Reggie noong una silang nagkita. Nang makitang nakatingin sa kanya si Reggie, halatang lumambot na ang puso nito. Ikinumpas niya ang kamay. "Ibalik muna natin siya. Ano ang saysay ng pag-iyak niya rito? Hindi siya takot pagtawanan. Baka isipin mga hindi nakakaalam na nagsasama-sama tayo para bugbugin siya." Sa totoo lang, hindi takot pagtawanan si Terence. Hindi lang talaga komportable ang makipag-usap sa mga lansangan, kaya sinenyasan niya si Reggie na ibalik si Yunji sa base ng sekta ng Percival. Pagkabalik sa kampo ng paaralan ng Percival, nakaluhod pa rin sa lupa si Yunji, ayaw pang bumangon kahit anong mangyari. Hinayaan na lang siya ni Terence at ng iba pa. "Sabihin mo nga sa akin, anong nangyayari?" Alam ni Reggie ang nangyayari, ngunit hindi siya naglakas loob na magdesisyon. Hinayaan na lamang niya si Yunji na patuloy na umiyak at magreklamo, at marahil ay papayag si Terence sa pagbabalik ng sekta ng Xuanji. Naunawaan din ni Yunji na malamang na nasaktan ni Joren ang mga tao sa paaralang Percival, kaya hindi na lang niya binanggit si Joren. Patuloy niyang pinag-uusapan ang paaralang Xuanji mismo, umaasang tutulungan ng paaralang Percival ang paaralang Xuanji para sa kapakanan ng North Island Alliance. Malamig na ngumiti si Terence, marunong talagang magpanggap si Joren. Hindi man lang niya ipinakita ang mukha niya at pinaalis lang niya ang isang managing disciple. Sa tingin ba niya ay kaya niyang isantabi ang lahat ng mga nakaraang bagay? Hindi naman ganito.
Si Marshall Granduncle Linford, ang pinuno ng sect na si Hong, ay napahiya na pumunta rito ng direkta dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Bukod pa rito, napagkamalan akong especially iyan na ipinadala ng Green Cloud Sect, kaya mas madaling makipag-ugnayan sa kanila. Kaya nga ako ipinadala rito para i-lobby sila. Pagkasabi niya noon, biglang naramdaman ni Yoonji na mali ang sinabi niya. Bakit niya binanggit ang especially iya? Hindi ba't lalong mawawala ng bait ang sect ng Xuanji dahil dito? Gaya ng inaasahan, nagtanong si Terence ng may kakaibang ekspresyon, isa kang especially iya mula sa Green Cloud School. Ano ito? Reggie, ikaw ang nagpadala sa kanila. Hindi kailanman nakasanayan ang disipulong ito na magpadala ng mga especially iya sa sekta ng kanyang kapatid. Nagmamadaling ikinumpas ni Reggie ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Nang marinig niya ang sinabi ni Yoonji na mayroong especially iya, si Reggie mismo ay nalito. Walang magawa si Yoonji. Maikling paliwanag lamang ang naibigay niya kung paano niya nakitang nagdurusa si Jinhwa, bumalik upang magulat kay Joren, at pagkatapos ay napagkamalan siyang isang especially iya ni Joren at ikinulong ng ilang araw. Nawala ng malay si Terence, ganito talaga ang estilo ni Joren. Ito ay isang tipikal na sintomas ng pagkain ng napakaraming table task na may pinsala sa utak. Nakakagawa siya ng mga koneksyon. Hehe. Nahiya rin si Yoonji. Tumawa siya at sinabing, hindi, kritikal na panahon ngayon. Dapat magbantay ang pinuno ng sekta na si Hong, normal lang na maghinala. Huwag po kayong magdamdam, Grandmaster Linford. Walang dapat ikagulat. Wala itong kinalaman sa iyo. Bihira si Terence na maging ganito kabaita sentimo, ang Yoonji na ito ay talagang mas kamukha ni Reggie noon. Puno rin siya ng sigasig para sa sekta, ngunit walang awang pinigilan siya. Napakabuti niyang disipulo, pero hindi alam ni Joren kung paano siya pahalagahan. Ang tanga niya talaga. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, biglang nagsalita si Terence, bumalik ka at sabihin kay Joren na hindi imposibleng bumalik ang sekta ng Xuanji sa North Island Alliance, ngunit may kondisyon, iyon ay, dapat bumaba si Joren sa kanyang pwesto. Hindi siya angkop na maging pinuno ng sekta ng Xuanji. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang sekta ng Xuanji ay masisira sa kalaunan. Mas mabuti para sa isang taong katulad mo na maging pinuno ng sekta. Ganito na lang, bababa si Joren sa kanyang pwesto at ikaw ang magiging pinuno ng sekta. Pagkatapos, makakabalik na ang sekta ng Xuanji. Nagulat si Yoonji. Mabilis niyang itinuwid ang kanyang likod at mabilis na ikinumpas ang kanyang mga kamay. Hindi dapat. Si Junior ay isang disipulo lamang ng foundation stage, paano ko haharapin ang malaking responsibilidad ng pinuno ng sekta? Pakiusap, pag-isipan mo muli, Marshall Granduncle. Bahagyang ngumiti si Terence, kung ayaw mong maging pinuno ng sekta, pwede na lang maghintay ang sekta ng Xuanji hanggang kamatayan. Sige, palabasin mo na ang bisita. Gusto pa sanang magsalita ni Yoonji, ngunit hinaila na siya ni Wei Feng at pinaalis. Sa sandaling iyon, tanging ang nagawa na lang niyang yumuko ng may sama ng loob at bumalik ng may pag-aalala. Pagkaalis ni Yoonji, may pag-aalalang sinabi ni Reggie, Lolo Amangguro, kung hahayaan mong bumalik ang batang ito at sabihin yan, baka mapatay siya agad ni Joren. Huwag kang mag-alala, hindi maglalakas loob si Joren. Sa kabilang banda, mukhang may kumpiyansa si Terence at ngumiti. Kung maglalakas loob si Joren na patayin si Yoonji, wala na talaga siyang magagawa. Hindi mo ba nakita ang mga chismis sa labas na tinanggihan ng 4 na malalaking sekta at pamilya ang paaralan ng Xuanji? Sa ngayon, bukod sa North Island Alliance, wala nang ibang pagpipilian si Joren. Sa ganitong mga sitwasyon, sa tingin mo ba ay aatakihin pa rin ni Joren si Yoonji? Napagtanto ni Reggie ang nangyari habang nakangiti at pinuri siya, Tio Marshall, napakamaalalahanin mo. Swerte ni Yoonji na makilala ka. Sa sandaling ito, inakala ni Yoonji na wala siyang magandang kapalaran. Matapos makuha ang tugon ni Terence, maingat na iniisip ni Yoonji kung paano ito ipapahayag kay Joren. Hindi naman sa nag-aalala si Yoonji para sa kanya, kundi natatakot siya na kapag natuwa si Joren, tuluyan niyang sisirain ang huling pag-asa ng sekta ng Xuanji. Pagkatapos bumalik sa sekta ng Xuanji, naiinip na nagtanong si Joren, kumusta?
Kumusta ang diskusyon kasama ang mga tao mula sa Green Cloud School? Napangiti ng mapait si Yoonji sa sarili. Tila hindi niya kailanman malilinas ang kanyang pangalan bilang isang especially iya. Hindi nagtanong si Joren kung nakipag-usap ba siya sa pamilyang Salter o sa paaralang Percival. Sa halip, direktang nagtanong siya tungkol sa pakikipag-usap sa paaralang Percival. Malinaw na nagpadala siya ng isang tao para sundan si Yoonji ng palihim. Hindi na kailangang ipaliwanag ang ibig niyang sabihin. Pinuno ng sekta, nakipagkita ako sa pinuno ng sekta ng Percival na si Reggie, at Grandmaster ng sekta ng Percival na si Terence. Sabi nila pwede na raw nating tanggapin muli ang sekta ng Xuanji, pero nagkunwari si Yoonji na hindi napansin ang depekto sa mga salita ni Joren at nagsalita ng ilang salita ng normal. Pero ano? Tuwang-tuwa si Joren. Hanggat pumapayag ang paaralan ng Percival na bumalik ang paaralan ng Xuanji sa North Island Alliance, hindi dapat maging malaking problema para sa kanila ang sumali sa pamilyang Salter. Bagamat hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari, tila mayroong kakaibang ugnayan sa pagitan ng pamilyang Salter at ng paaralan ng Percival. Mapait ang mukha ni Yoonji. Paano niya nasabi ito? Gusto lang talaga ng paaralan ng Percival na isuko mo ang iyong posisyon at ang taong iyon ay ako, si Yoonji. Papatayin ba siya ni Joren sa isang sampal? 5,545. Pero ano? Sabihin mo lang sa akin. Nag-aalalang tanong ni Joren at agad na nagtaas ng boses. Ang songgit na especially iyang ito, banibiro pa rin niya ako sa oras na ito. Nakapagdesisyon na si Yoonji, ipinikit ang kanyang mga mata, at mabilis na sinabi lang ni Terence na hindi ka naangkop na maging pinuno ng sekta. Kung gusto mong bumalik sa North Island Alliance, kailangan mong bumaba agad sa pwesto at ibigay ang posisyon sa isang disipulo. Ano? Galit na galit si Joren. Itinaas niya ang kanyang kamay at muntik ng sampelan ang especially iya hanggang sa mamatay. Agad na lumuhad si Yoonji sa lupa at sumigaw, pinuno ng sekta, ipinapasa ko lang ang mga sinabi ni Terence sa sentimo, hindi talaga iyon ang ibig kong sabihin. Wala nga akong lakas o karanasan para maging substitute elder, paano ko naman gugustuhin ang posisyon bilang pinuno ng sekta? Pero ito na talaga ang huling pagkakataon ng paaralan ng Xuanji. Alam kong pagtataksil ito, pero para sa paaralan ng Xuanji, ipapasa ko ang mensahe kahit mamatay pa ako. Namumula ang mukha ni Joren, ngunit hindi bumagsak ang kanyang nakataas na palad. Hindi mahalaga ang buhay at kamatayan ni Yoonji, ngunit totoo ang kanyang sinabi. Ito ang huling pagkakataon para sa paaralan ng Xuanji. Kung talagang pinatay niya si Yoonji, nangangahulugan ito na tuluyan na siyang humiwalay sa paaralan ng Percival. Ang sekta ng Xuanji ay tunay na nasa bingit ng kawalan. Taksil ka. Hindi ako ganoon katanga para maniwala sa kalokohan mo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ibinaba ni Joren ang kanyang palad at malamig na sumanghal, siguro sinusubukan mong makakuha ng ilang benepisyo para sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagiging tagapamagitan, tama ba? Maging pinuno ng sekta. Kahit na isa kang especially iya para sa Green Cloud School, hindi sila magiging ganoon kabaliw para palayasin ang isang disipulo na nakakumpleto na ng foundation stage, tama ba? Pinuno ng sekta, inuulit ko lang talaga ang mga sinabi ni Terence, mabilis na sabi ni Yoonji. Wala akong pinalaki. Pinuno ng sekta, sana'y maintindihan mo. Hindi na kailangang magsabi pa. Personal na iimbestigahan ng Panginoong ito ang bagay na ito. Malamig na ikinumpas ni Joren ang kanyang manggas at sinabi sa malalim na boses, mga kasama, ilayo ninyo si Yoonji at patuloy na ikulong siya. Sect Master. Gusto pa ring magpatuloy ni Yoonji sa pakikipagtalo, ngunit hinaila na siya palabas ng mga disipulo na mabilis na pumasok sa pinto. Sa oras na ito, ang gusto lang sabihin ni Yoonji ay dapat sana ay busog na siya ngayon lang. Pabalik-balik na naglakad si Joren, inayos ang kanyang mga iniisip, at pagkatapos ay lumabas patungo sa base ng paaralan ng Percival. Sa pagkakataong ito, hindi na pinigilan ng mga disipulong nagbabantay si Joren. Nang marinig nila na nandito si Joren para kay Reggie, agad nila itong dinala. Malamang na sinabihan sila ni Reggie na gawin iyon.
Sa sala, naroon sina Terence at ang dalawa pa. Hindi maiwasan ni Joren na makaramdam ng kaunting pagkailang nang makita niya si Reggie. Casual niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pagbati at dumiretso sa punto, pinuno ng sekta Zin, nabalitaan ko na gusto ng paaralan ninyo sa Percival na ibalik ang paaralan namin sa Xuanji sa North Island Alliance. Ito ang tamang paraan. Tutal, ang tatlong gate ng North Island ay iisang pamilya. Ang bagay na ito na makakabuti sa magkabilang panig ay dapat na maayos sa lalong madaling panahon. Sige, naayos na ang bagay na ito. Malamig na tiningnan ni Terence si Joren at ayaw niya itong kausapin. Masyado talagang nakain ng lalaking ito ang napakaraming table tasks para sa mga may sira sa utak. Pinalabas niya parang nagmamakaawa ang paaralan ng Percival sa paaralan ng Xuanji na ibalik ito. May problema ba sa utak niya? Medyo nalungkot din si Reggie. Napakaganda ng ugali ni Yunji dati. Ganoon dapat kumilos ang tatlong malalaking sekta ng North Island bilang isa. Ano ang problema kay Joren? Binata pa si Wei Feng, at agad siyang nagalit, ano na ang napagdesisyonan? Sino ka? May karapatan ka bang magsalita dito? Bilisan mo at umalis ka na. Pakiramdam din ni Joren ay medyo sumobra na siya, ngunit matapos makita si Reggie, nakalimutan niya ang lahat ng mga bagay na plano niyang sabihin. Ang mga salitang ito ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi nag-iisip. Huli na para magsisi ngayon. Kahit na gusto niyang baguhin ang kanyang mga salita, hindi niya magawa. Wei Feng, maging magalang ka sa pinuno ng sekta at paalisan mo na siya. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras si Reggie kay Joren, kaya kinuha niya ang kanyang tasa at sinabing. Namula at nagkulay berde ang mukha ni Joren. Hindi ka ba pwedeng maging mas makabago ng kaunti? Hindi ka ba pwedeng maghain ng tsaa at ipagabang ang bisita? Dahil sinabi ito ni Reggie, wala nang paraan para manatili si Joren. Gayunpaman, ang paaralan ng Percival ang huling pagkakataon ng paaralan ng Xuanji na mabuhay. Hindi nang ahas si Joren na sumuko ng ganoon na lang. Kaya naman, nalagay siya sa isang problema at hindi alam ang gagawin. Sa sandaling ito, isa pang disipulo ang pumasok upang magulat, ang Lolo Tio, ang pinuno ng sekta na si Zin, ang nakatatandang Jin, ang Lolo Tio ng pamilya Salter at ang pinuno ng pamilya ay sabay-sabay na dumalaw sa inyo. Gusto ka nilang makilala, Lolo Tio. Maaari mo ba silang dalhin dito? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Joren. Sila ang Supreme Elder at ang amo ng pamilyang Salter. May dumating ba talaga para magulat? Dapat ito ang pagbubukas ng gitnang pinto at pagpunta ng lahat sa harap para salubungin siya, tama ba? Papasukin mo sila. Casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Sumagot ang disipulo at mabilis na tumakbo palabas. Matapos siyang magambala, hindi pinansin si Joren. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong makilala ang kataas-taasang nakatatanda ng angkan ng Salter, kaya tahimik siyang tumabi. Maya-maya, nagsama sina Fernan at Percival. Pagpasok pa lang nila, dali-daling lumabas si Joren at Yumoko, ako si Joren mula sa sekta ng Xuanji. Pagbati, Grand Elder at pinuno ng pamilya Salter. Noong una, hindi kilala ni Fernan si Joren, kaya nang lumabas si Joren para salubungin siya, gusto niya itong tulungan. Tutal, miyembro siya ng paaralang Percival, at hindi nang ahas si Fernan na magpanggap sa harap nila. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Joren mula sa paaralang Xuanji, agad siyang lumapit na parang hindi niya ito nakita. Sumunod si Percival, ganap na tinatrato si Joren bilang hangin. Lolo ni Marshall, mayabang na pumunta ang junior na ito para magtanong sa iyo. Talagang nagambala ko ang cultivation ng lolo ni Marshall. Matapos makadaan si Fernan kay Joren, agad siyang ngumiti at yumuko kay Terence ng may paggalang. Walang anuman, sabihin mo lang sa akin kung ano ang problema. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Sa katunayan, naintindihan ni Terence kahit walang paliwanag ni Fernan. Tiyak na natapos niya ang sining ng mga practitioner. Medyo nalitaw sina Fernan at ang iba pa, kung hindi ay hindi siya direktang lalapit kay Terence. Senior Lolo, pwede ba muna nating alisin ang ilan sa mga iba't ibang tao? Alam ni Fernan na hindi maganda ang relasyon ni Joren at Percival School, kaya hindi siya magpapakita ng awa.
Bukod dito, ang Xuanji School ay isa ring sekta na tumakas mula sa pamilyang Salter. Magiging kakaiba kung magpapakita sa kanya ng awa si Fernan. Natulala si Joran. Bakit nangyari ito? Si Fernan ang nangungunang nascent soul sa sinaunang martial world, bakit siya magalang sa harap ni Terence? A. 5,546. May mali talaga dito. Ano ang problema? Hindi nang ahas si Joran na saktan si Fernan. Kahit hindi niya maintindihan, ngumiti na lang siya at umalis ng malungkot. Pagkatapos niyang umalis sa paaralan ng Percival, naramdaman ni Joran na may mali. Nagbalat kayo siya sa isang sulok at naglakad papunta sa pasilyo ng isang bahay tuluyan. Wala nang mas mainam na lugar para makakuha ng impormasyon kaysa doon. Sa pagkakataong ito, matalino si Joran. Nagkunwari siyang walang kwenta, kaya mas madali para sa kanya ang makakuha ng impormasyon. Sa ilalim ng kanyang maingat na gabay, maraming mga magsasaka na kumakain ang magsasalita tungkol sa kanilang nalalaman. Habang dumarami ang impormasyong nakalap niya, lalo siyang natakot. Natalo ba ang sekta ng Chenkon sa pamilyang Salter? Hindi ba natatakot ang pamilyang Salter sa sekta ng Chenkon? Ang pamilyang Salter ba ang nasa likod ng nangingibabaw na pagsakop ng sekta ng Berdeng ulap sa kwadre ng sekta ng 5 elemento? Kilala ni Joran ang ilan sa kanila, at hindi niya kilala ang ilan sa kanila. Gayunpaman, may isang bagay na sigurado siya. Hindi na ang angkan ng Salter ang pinakamahina sa 4 na malalaking angkan. Malamang na ang angkan ng Salter ang uusbong sa kapangyarihan sa Archean Myth ngayong taon. Ang tanging ikinababahala ni Joran ay kung bakit napakagalang ng kataas-taasang nakatatanda at amo ng pamilyang Salter kay Terence. Talaga kayang si Terence ang lolo amang amo ng paaralang Percival? Sa tingin ko mali ako. Naramdaman ko na may mali. Ang pagbabago ng pananaw ng pamilya Salter sa paaralan ng Xuanji ay dahil sa paaralan ng Percival, di ba? Bulong ni Joran sa sarili. Ngayon niya lang napagtanto na tinalikuran siya ni Percival at pinalayas dahil may mga sinabing masama si Joran tungkol sa paaralan ng Percival. Gusto pa nga niyang palayasin ang paaralan ng Percival ng pamilya Salter. Kung gusto niyang bumalik, ang susi nga ay ang Berdeng ulap na paaralan. Bumalik si Joran sa sekta ng Xuanji ng tulala. Ang balitang narinig niya lang ay lubos na nagpabago sa kanyang pananaw. Bagamat medyo matigas ang ulo ni Joran, hindi maikakailan na sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa pa rin siya na maaaring umangat ang sekta ng Xuanji. Kung hindi, hindi niya kailangang magpagala-gala buong araw para umasa sa iba. Maaari siyang maging sect master ng sekta ng Xuanji. Iakit mo si Yunji. Umupo si Joran sa upuan at kumaway ng walang gana sa kanyang mga disipulo. Para sa kapakanan ng misteryosong sekta ng mga sikreto, tila kailangan niyang pumayag sa mga kondisyon ni Terence. Mabilis na lumapit si Yunji. Malalim na sabi ni Joran, hindi na kailangan ng mga walang kwentang formalidad na yan. Wala akong sasabihing hindi kailangan. Para sa kapakanan ng paaralang Xuanji, maaari akong sumang-ayon sa kondisyon ng paaralang Percival at ibigay sa iyo ang posisyon bilang pinuno ng sekta. Ngayon, sumama ka sa akin sa paaralang Percival. Pinuno ng sekta. Natigilan sandali si Yunji. Dali-dali niyang ibinuka ang kanyang bibig at gustong tumanggi, ngunit ikinumpas ni Joran ang kanyang kamay at pinigilan siyang magsalita pa. Nauna siyang lumabas. Dapat sanay na pag-usapan na ang ganitong uri ng malaking bagay kasama ang ibang mga nakatatanda, ngunit puno ng pagmamadali ang puso ni Joran. Maaari lamang niyang dalhin muna si Yunji sa paaralan ng Percival. Bukod pa rito, si Joran ay isang lalaking tapat sa kanyang salita sa sekta ng Xuanji. Hindi alam ni Yunji ang nangyari. Kikakulong lang niya kamakailan. Bakit biglang nagbago ang ugali ni Joran? Gayunpaman, dahil walang sinabi si Joran, hindi nang ahas si Yunji na magtanong. Maaari lamang siyang sumunod kay Joran papunta sa paaralan ng Percival. Sa sandaling ito, katatapos lang magtanong nina Fernan at Percival tungkol sa kanilang mga pamamaraan ng mental cultivation, kaya hindi nila kailangang iwasan si Joran. Matapos pumasok si Joran kasama si Yunji, hindi na siya naglasloob na kumilos ng padalos-dalos. Magalang niya silang binati at sinalubong.
Pagkatapos, maingat niyang sinabi, mga senior, ang ating sekta ng Xuanji ay gustong bumalik sa North Island Alliance at muling umasa sa pamilyang Salter. Iniisip ko kung handa ba kayong tanggapin kami. Alam mo naman ang mga kondisyon, di ba? Mahinang sabi ni Terence. Walang problema. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Joren, ngunit walang pag-aalinlangan niyang sinabi, maaaring magbitiw sa pwesto si Junior at hayaan si Yunji na pumalit bilang pinuno ng sekta ng Xuanji. Pagkatapos, maaaring gampanan ni Junior ang papel ng Grand Supreme Elder ng sekta ng Xuanji. Ano kaya ang iniisip ni Junior Master Linford tungkol dito? Noong ang paaralan ng Xuanji ay isa pa sa 10 maliliit na sekta, mayroong isang dakilang matatanda sa orihinal na yugto ng pagiging sanggol. Gayunpaman, pagkatapos ng hindi inaasahang pagkamatay ng dakilang matatanda, ang paaralan ng Xuanji ay direktang inalis sa 10 maliliit na sekta, at ang posisyon ng dakilang matatanda ay nabakan. Nadama ni Joren na hindi masama ang maging dakilang matatanda. Isa kang Grand Elder. Pangiinis ni Terence. Tapos patuloy ka pang nanunuro sa likuran niya. Ano ang saysay nito? Tia Linford, kung gayon. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Medyo mapagkumbaba ang ugali ni Joren, at mukhang napakatapat niya. Napaisip si Terence at mahinang sinabi, paano kung ganito? Ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa sekta ng Xuanji ngayon. Kung isa kang Grand Elder, isa lamang itong Honorary Grand Elder. Isa itong marangal na katayuan, ngunit hindi ka maaaring makialam sa mga usapin ng sekta ng Xuanji. Walang problema. Tumango si Joren at sumang-ayon, hanggat makakabalik ang sekta ng Xuanji sa North Island Alliance, handa akong maging isang ordinaryong disipulo ng sekta ng Xuanji, lalo na ang isang marangal na katayuan tulad ng Honorary Grand Elder. Totoo ang sinabi niya. Nang dumating dito si Joren, handa na siyang mapatay. Iminungkahi niya na maging dakilang kataas-taasang elder dahil gusto niya itong ipaglaban sa huling pagkakataon. Hindi niya inakalang magtatagumpay siya. Sapat na para sa kanya ang maging isang honoraryong dakilang kataas-taasang elder. Noon pa man ay nais na ni Reggie na bumalik ang sekta ng Xuanji at muling makipag-isa sa 3 dakilang sekta ng Hilagang Isla. Ngayong natupad na ang kanyang hiling, isang maaliwalas na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin si Terence kay Reggie, nakataas ang mga labi. Kung ganoon, tingnan natin kung may mga karagdagang pwesto para sa top 10 sa napakatandang pagpupulong na ito. Kung mayroon man, hayaan mong bumalik ang sekta ng Xuanji sa pagiging isa sa top 10. Kung wala, pag-uusapan natin ito sa susunod. Kahit na mayroon man, huwag mo nang isipin na maabot ang langit ng isang hakbang lang. Sa palagay ko ay nasa ilalim ka lang ng top 10. Salamat, Grandmaster Linford, sa tulong mo. Biglang sumabog sa tuwa ang puso ni Jorina Sentimo, hindi mahalaga kung may kakayahan ba talaga si Terence o wala, kahit papaano ay matatag na ang sekta ng Xuanji sa ngayon. Lumingon si Joren at nakitang natatarante pa rin si Yunji. Agad niyang hinaila ang kanyang manggas at bamulong, bilasan mo at pasalamatan mo si Grand Junior Master Linford. Hindi na nakaramdam ng anumang selo si Joren sa taong nagnakaw ng kanyang posisyon bilang pinuno ng sekta. Sa halip, nakaramdam siya ng pasasalamat. Dahil nakabalik na ang sekta ng Xuanji sa pagiging isa sa 10 maliliit na paaralan, hindi mahalaga kung anong uri ng puot o alitan ang mayroon sila. Para bang nagising lang si Yunji mula sa isang panaginip. Mabilis siyang yumuko at nagpasalamat kay Terence. Siyempre, naroon din si Reggie, ang 2 malalaking amo ng pamilyang Salter. Hindi niya pinanggahasan na iwan ang alinman sa kanila. Tumawa si Fernan at sinabing, napakabait mo, Grandmaster Linford. Kapag pinalitan ng Percival School ang Chenkun School, sa suporta ng pamilyang Salter, ang Percival School ang magiging numero 1 paaralan sa Grand Meeting. Isa lang itong posisyon sa 10 maliliit na paaralan. Hindi ito malaking bagay. Si Grandmaster Linford ang magdedesisyon kung sino ang manggenguna at kung sino ang mapapababa. A. 5,547. Nabigla si Joren. Akala niya ay pinahahalagahan na niya ang ugnayan sa pagitan ng paaralan ng Percival at ng pamilyang Salter, ngunit ngayon ay napagtanto niya na minamaliit niya ang ugnayan.
Gayunpaman, posible ba para sa paaralang Percival na palitan ang paaralang Chenkun? Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Joren, humajejek si Percival at sinabing, maaaring hindi mo alam ito, ngunit bukod sa maagang umuusbong na Soul Realm Cultivator na anak ng pinuno ng sect, isang huling umuusbong na Soul Realm Cultivator at isang mid-nascent Soul Realm Cultivator na pumunta sa aming pamilyang Salter upang manggulo ay pinatay din ni Grandmaster Linford. Sa usapin ng lakas, kahit ang kasalukuyang sekta ng Chenkun ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa aming pamilyang Salter, lalo na ang sekta ng Green Cloud na mayroong Grandmaster Linford. Grand Junior Master Linford, ganoon ba kalakas? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Joren. Sa wakas ay napagtanto niya kung gaano katanga ang mga ginawa niya noon. Kung bumalik siya sa North Island Alliance nang sandaling hanapin siya ni Reggie, ibang-iba sana ang kalagayan ng sekta ng Xuanji. Mabuti na lang at sa wakas ay nakabalik na ang sekta ng Xuanji matapos ang sunod-sunod na mga pagbabago. Bagamat bumagsak ang katayuan ni Joren, hanggat muling makakabangon ang sekta ng Xuanji, natural lamang natataas din ang katayuan ni Joren bilang Honorary Grand Elder. Walang pakialam na ngumiti si Terence, sige, huwag na nating pag-usapan ito. Tapos na ang pagbabalik ng sekta ng Xuanji. Ngayon, bumalik na kayong lahat at maghanda. Malapit nang magsimula ang napakatandang pagpupulong. Magsaya tayo roon. Opo. Sagot ng lahat at isa-isang umalis para maghanda para sa napakatagal ng pagpupulong. Hindi pa nagsisimula ang napakatandang grand meeting, ngunit ang orihinal na istruktura ay tahimik nang sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang mga sekta at pamilyang iyon ay hindi hanggal at halos napansin ito. Gayunpaman, walang maniniwala na ang kamay na nagpapakilos ng bagyo ay ang berdeng ulap na paaralan. Sa pinakamalawak na bahagi, ang tanging nahulaan lang nila ay may nangyari sa pamilyang Salter, na humantong sa malaking pagtaas ng kanilang lakas, at kaya na nilang hamanin ang sekta ng Chenkun. Kinabukasan ng opisyal na pagsisimula ng sinaunang pagpupulong. Ang sinaunang alyansa, na siyang pangalan ng apat na dakilang sekta at pamilya, ang namamahala sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pagpupulong. Ayon sa mga patakaran, lahat ng mga peak nascent Soul Realm Cultivator ng apat na malalaking sekta at pamilya ay naroroon sa parehong araw. Gayunpaman, ang sekta ng Chenkun ay palaging nakikilahok sa Tribulation Transcendencia. Dahil sa takot sa kapangyarihan ng sekta ng Chenkun, walang magsasalita. Tutal, ang Tribulation Transcendencia ay kalahating hakbang din patungo sa Peak Nascent Soul Realm, na isang hakbang patungo sa kaharian ng Peak Nascent Soul Realm. Medyo naiiba ang taong ito. Si Fernan, isang bagong silang na kaluluwa sa malaking bilog, ay hindi dumalo. Sa halip, si Percival, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, ang dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng kaganapan. Hindi nabanggit ang kapigatian ng sekta ng langit at lupa, ngunit ang pinuno ng sekta ng 5 elemento, si Ziggy, ay hindi maiwasang mapatalon palabas. Percival, natamba ba ang matandang lalaki mo? Hindi man lang siya nagpakita ng mukha sa napakahalagang araw na iyon. Hindi ba niya alam na darating lahat ang apat na Great Perfection Nascent Soul Stage Cultivator? O, handa na ba ang pamilya Salter mo na isuko ang pwesto mo sa apat na Great? Galit na galit si Ziggy sa pamilya Salter dahil sa pagnanakaw nila sa stall ng 5-element sect, kaya sinimulan niya silang kulitin ng may karahasan. Mula sa pananaw ni Ziggy, maaaring natagpuan ni Terence ang kahinaan ni Master Chen, ngunit kung hindi dahil sa suporta ng pamilyang Salter, hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang sekta ng Percival na kalabanan ang sekta ng 5 elemento. Matagal na siyang naghihintay na manggulo para sa pamilyang Salter. Ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataon, hindi niya ito basta-basta bibitawan. Hindi nabalisa o nagalit si Percival. Ngumiti lamang siya at sinabing, pinuno ng sekta Madek, sa tingin mo ba ay bumagsak na rin ang immortal na duna ng sekta ng Chenkun? Agad na nawala ng masabi si Ziggy. Sanay na siya sa pakikilahok ng Daoist Master na si Dunan. Sino ang makakaalala na wala roon ang Daoist Master na si Dunan? Gayunpaman, hindi madaling pakisamahan si Ziggy. Agad siyang napangisi, ikaw ba, isang matandang lalaki, ay maihahambing sa immortal na si Dunan. Ang Daoist Master na si Dunan ang nangungunang eksperto sa Nascent Soul Stage.
Sa buong sinaunang panahon ng Jiangho, tanging ang Taoist master na si Dunan ang may pagkakataong maabot ang maalamat na profound stage. Mauunawaan na siya ay nasa closed-door training at hindi dumating. Bukod dito, ang Taoist master na si Dunan ay kalahating hakbang din patungo sa kumpletong soberano sa lupa. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa isang ordinaryong cultivator na may kumpletong nascent soul stage. Ikaw ba, Percival, sa tingin mo ay maihahambing mo ang iyong sarili sa Taoist master na si Dunan? Malamig na tumingin si Taoist master Duji kay Ziggy, ngunit hindi ito nagsalita. Tumawa ng mahina si Percival. Hindi ko masabi kung makakalaban natin ito. Pero base sa sinabi mo, maaari kayang sumali na ang sekta ng 5 elemento sa sekta ng Chen Kun. Agad na namula ang mukha at tainga ni Ziggy. Talagang masasakit ang mga sinabi ni Percival. Hindi alam ng lahat sa Jiangho noong sinaunang panahon na ang pinakamalaking karibal ng sekta ng 5 elemento ay ang sekta ng Chen Kun. Hindi kailanman naging maayos ang relasyon ng dalawang panig. Gayunpaman, ang mga sinabi ni Ziggy ngayon ay parang lantaran niyang pinupuri ang sekta ng Chen Kun. Nakakahiya talaga ito para sa sekta ng 5 elemento. Sa simula, gusto sanang magsalita ni Ziggy ng ilang magagandang salita at hilahin ang sekta ng Chen Kun bilang kakampi, ngunit sino ang mag-aakala na hindi man lang tumugon ang Taoist master na si Duji. Galit na sabi lang ni Ziggy, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang paglampas sa tribulation ay kalahating hakbang lang patungo sa Paragon, kaya walang problema para sa kanya na maging isang Paragon, di ba? Oo. Kung yan ang ibig mong sabihin, sa palagay ko nga. Nagkibit balikat si Percival nang walang pakialam at nagpatuloy, pero kung ang kalahating hakbang papunta sa Paragon ay maaaring lumahok, bakit ako hindi? Ziggy, kahit gusto mong maging many Okis, hindi ka maaaring maging ganoon kawalang hiya. Wala ka bang pakialam sa mukha ng sekta na may 5 elemento? Kalokohan. Ikaw ang isang espiritu ng kabayong walang hiya. Halos mabaliw na sa galit si Ziggy. Itinuro niya si Percival at sumigaw, kalahating hakbang na lang siya para sa kumpletong soberano sa lupa, sino ka ba sa akala mo, Percival? Isa ka palang bagong panganak na cultivator sa soul stage, pero ang lakas ng loob mong umarte na parang boss. Sino ang nagsabi sa iyo na nasa advanced stage na ako ng orihinal na level? Tumingin si Percival kay Ziggy na may mapang-uyam na ekspresyon, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ang sarap sa pakiramdam na umarte ng matapang. Kailangan ko pa bang sabihin? Alam na alam ng buong Jiangho ng sinaunang panahon kung gaano kakahalaga, Percival. Hindi naramdaman ni Ziggy na may mali rito at matatag pa ring sumagot. Hindi masyadong nagsalita si Percival. Ngumiti lamang siya kay Ziggy, at pagkatapos ay direktang ginamit ang kanyang paraan ng paglilinang ng puso, na nagpapakita ng momentum ng Great Circle ng bagong soul stage. Natulala si Ziggy. Nasa tugatog na ng orihinal na antas si Percival. Malinaw na sinasabi ng impormasyon na noong dumating si Percival sa bayan ng Linford, nasa huling yugto pa rin siya ng orihinal na antas. Bukod pa rito, matagal nang natigil si Percival sa mas mataas na yugto ng orihinal na antas. Paano niya nagawang malampasan ito ng ganito kabilis, at sa dalawang magkasunod na maliliit na antas? Nanliit ang mga estudyante ng Taoist master na si Duji habang nakatingin kay Percival. Sa lahat ng taong naroroon, malamang siya lang ang nag-asam nito, pero hindi niya inaasahan na mas malakas na ang Percival kaysa sa kanya. 5,548. Ang isa pang Grand Elder ng sekta ng pagbubukas ng langit, na hindi nagsalita sa buong panahong ito, ay tumingin din kay Salter Qingyun ng may gulat. Kumurap ang kanyang mga mata ng ilang beses, ngunit lumingon pa rin siya at nanatiling tahimik. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pinuno ng sekta Madek, hindi dapat malinaw sa pagkakataong ito, pero malinaw at masinsinan, tama ba? May tanong pa ba? Sarkastiko na tiningnan ni Percival si Ziggy, at patuloy na ipinakita ang kanyang buong bagong panganak na soul stage aura sa harap ng kabilang panig ng walang pagpipigil. Namula at nagkulay berde ang mukha ni Ziggy. Hindi masabi ang hinanakit sa kanyang puso.
Sa huli, napangiti na lamang siya ng nahihiyang at sinabing, ang lakas ng Panginoon ng pamilyang Salter ay lumakas ng husto. Talagang karapat-dapat itong batiin. Sige, nandito na ang lahat. Maghanda na tayo para magsimula. Dahil sumuko na si Ziggy, wala nang balak si Percival na ituloy ang usapin. Matapos bawiin ang kanyang chi, tumanggo siya at sinabing, kung gayon, pag-usapan natin ang mga patakaran ng pagtitipong ito. Tumingin si The Wistmaster Duji kay Percival ng may malungkot na ekspresyon. Sa simula, ang mga salitang ito ay sinabi ng sekta ng Chenkon, o para maging mas tumpak, siya ang nagsabi nito noong panahon ng kanyang kapigatian. Ngunit ngayong si Percival ang unang nagsabi nito, hindi maiiwasang medyo malungkot siya. Gayunpaman, ang angkan ng Salter ay mayroon ng 2 bagong cultivator ng Soul Realm, kaya pansamantala lamang niya itong matiis. Tungkol naman sa mga patakaran, sa tingin ko pwede na lang nating gamitin ang mga luma. Pinigilan ni Duji ang kanyang sama ng loob at nagsalita sa harap ni Percival, noon, lagi naming ginagamit ang komprehensibong sistema ng pagmamarka, na itinuturing na mas mature na sistema ng mga patakaran. Hindi na kailangang baguhin ito ngayong taon. Sa pinakamarami, gagawa lang kami ng kaunting pagbabago sa mga item ng kompetisyon. Pasa na ang tribulation ng The Wistmaster, tama ka. Ganito rin ang intensyon ng ating 5-element sect. Si Ziggy ay dumanas lamang ng maliit na pagkatalo sa panig ni Percival at nawala ng malay. Ngayon, syempre, tatayo siya sa panig ng makalangit na tribulation upang supulan ang pamilyang Salter, kaya pinili niyang sumang-ayon sa unang sandali. Bahagyang ipinikit ng Grand Elder ng sekta ng pagbubukas ng langit ang kanyang mga mata at umupo sa upuan, hindi gumagalaw. Bahagya siyang tumanggo at sinabing, gawin natin ito. Sige, kung gayon ay damako na tayo sa susunod na paksa, walang pakialam na sabi ni Percival. Muntik nang dumura ng dugo ang kagalang-galang na si Duji. Paano naging ganito si Percival na nanguna na naman sa pagpupulong? Hindi ba't sinabi nilang wala namang sariling opinyon ang lalaking ito? Sa katunayan, si Percival ay isang taong hindi makapagdesisyon, kahit na isa siyang tugatog ng kaluluwa. Kaya hanggat hindi nito naaapektuhan ang interes ng pamilya Salter at ng paaralan ng Percival, hahayaan na lang niya ang mga ito. Sa lakas ni Terence, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Pinuno ng pamilya Salter, bago tayo tumungo sa susunod na paksa, dapat ba muna nating kalkulahin ang komprehensibong distribusyon ng base? Ay, nga pala, ito ang unang beses na dadalo ang pinuno ng pamilya Salter sa pulong na ito, kaya normal lang na wala siyang masyadong alam tungkol dito. Hindi nagsalita si Duji, ngunit muling lumabas si Ziggy at ngumisi. Hindi ito pinansin ni Percival at tumawa ng mapakla, sige, kung ganoon, gagawin mo ito. Muntik nang baligtarin ni Ziggy ang mesa. Anong bang ibig niyang sabihin sa, kung ganoon, dapat mong gawin ito? Iniisip mo ba akong nakababatang kapatid mo? Iminulat ng dakilang elder ng sekta ng pagbubukas ng langit ang kanyang mga mata at tumingin kay Percival. Ngumiti siya at sinabing, pinuno ng angkan ng Salter, ang mga pangunahing punto ay pinupunan mismo ng iba't ibang angkan at pagkatapos ay isinusumit. Kung mayroon mang nagdududa, maaari silang pumunta at suriin ito. Kung mayroong maling ulat, sila ay madidiskwalipika sa pagtitipong ito. Bagamat ito ang unang pagkakataon na dadalo ang pinuno ng pamilyang Salter sa pagpupulong na ito, dapat ay inihanda mo na ang mga pangunahing punto ng maaga, hindi ba? Ito na nga ba? Marahang tinapik ni Percival ang kanyang noo, pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng papel mula sa kanyang dibdib. Nakasulat doon ang eksaktong bilang ng mga cultivator ng Nascent Soul at Jindan sa angkan ng Salter. Tumingin ang Grand Elder ng Heaven Opening Sect at tumango, ito na nga. Ang peak ng Nascent Soul Stage ay 10 puntos, ang peak ng Advanced Stage ay 9 puntos, at iba pa hanggang sa ang Advanced Stage ng Aura Score Stage ay 1 puntos. Ang mga nasa ibaba ng Advanced Stage ng Aura Score Stage ay hindi binibilang. Medyo maginhawa naman magbilang ng ganito. Hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin dati, pero lumalabas na binibilang pala ang bilang ng mga tao para makalkula ang base score. Hahaha. Tumawa si Percival at humarap kay Ziggy, kung gayon, hindi mo na kailangang gawin ito. Lahat ay kayang ayusin ang sarili nilang problema.
Itinaas ni Ziggy ang kanyang manggas at handa ng maging agresibo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang pumunta at umalis ka ayon sa gusto niya. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Bahagyang umubo ang dakilang matatanda ng sekta ng kaliwanagan ng langit at pinutol ang galit ni Ziggy. Pagkatapos mailabas ang mga pangunahing punto, lahat ng sekta ay boboto ayon sa mga pangunahing punto upang magpasya sa karapatang harmony ng bawat sekta. Pagkatapos, magsisimula ang kompetisyon. Sa huli, ang sekta na may pinakamataas na kabuoang puntos ang mananalo. Pamilyar ka ba rito, tama ba, pinuno ng pamilyang Salter? Salamat sa iyong paliwanag, Elder Chi. Alam ko na ang iba pang mga patakaran. Tumango si Percival nang may ngiti at nagpasalamat kay Danny, ang Grand Elder ng sect ng pagbubukas ng langit. Malamig na sumingot si The Wistmaster Duji at sinabing, sige, iyan lang ang tamang oras para maipalaganap ng mga baguhan ang kanilang kaalaman. Maaari munang isagawa ang paglalapat ng mga pangunahing punto. Pag-usapan muna natin ang mga item ng kompetisyon. Pagkatapos bumoto ng lahat ng sekta, maaari na ninyong simulan ang hamon batay sa inyong mga kwalifikasyon. Huminga ng malalim si Ziggy at ngumisi kay Percival, padre ng pamilya Salter, may naiisip ka ba tungkol sa kaganapan? May mga naiisip ka ba? Pag-iisipan ko. Si Percival naman ay seryosong nag-isip sandali, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, pinuno ng sekta Madek, bakit hindi mo muna ako bigyan ng ilang mungkahi at hayaan mong pag-isipan ko ang mga ito para makita kung may angkop? Kung may angkop, papayag ako. Kung hindi, maaari mo itong pag-isipan muli. Putek. Pambubuli lang to. Bakit pa ako mag-iisip ng mga ideya na mapagpipiliin mo? Sa pagkakataong ito, talagang napatayo si Ziggy at handang kumilos. Malamig na nanood si The Wistmaster Duji mula sa gilid. Sabik siyang magsimula muna ng alitan ng sekta ng 5 elemento sa pamilyang Salter, at mas makabubuti kung parehong panig ang magdusa ng malaking pagkalugi. Malaking tulong iyon sa sekta ng Chenkon. Leader ng sekta Madek, tuwang-tuwa ka, kaya kayang may naisip kang magandang ideya. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Tila hindi man lang naramdaman ni Percival ang galit ni Ziggy, at ang kanyang mukha ay kalmado pa rin gaya ng dati. Gusto mo bang marinig? Walang problema, halika rito at sasabihin ko sa iyo, para malaman mo kung bakit ang pula ng mga bulaklak. Kumunat ang kilay ni Ziggy habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinenyasan si Percival. Gumawa ng tunog na, si Percival at biglang lumingon sa dumaang The Wistmaster ng Tribulation at sinabi sa mahinang boses, pinuno ng sect na dumaan sa Tribulation, may mali sa ekspresyon ng pinuno ng sect na si Madek. Mali ba ang gamot na ininom niya? Maraming pills na pinino ng 5-element sect, kaya maaaring may problema talaga. Bakit di mo muna siya maisip kung paano siya ibabalik? 5,549. Nagdilim ang mukha ng kagalang-galang na si Duji, at tumalikod siya, ayaw makipag-usap kay Percival. Gayunpaman, nagmumura siya ng baliw sa kanyang puso, hindi ko pa naririnig na ganoong tao si Percival. Kung alam ko lang, matagal ko na siyang pinatay. Mababaliw na sana si Ziggy. Hindi makatakas ang bulong ni Percival sa pandinig ng mga tao sa malaking bilog ng bagong silang na Soul Stage. Kung nasa huling yugto pa lang ng bagong silang na Soul Stage si Percival, malamang 18 beses na siyang napatay ni Ziggy. Muling lumabas si Danny para ayusin ang lahat, sige, ngayon ang araw ng pagbubukas ng sinaunang kompetisyon. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Pagdesisyonan muna natin ang mga dapat gawin sa kompetisyon. Ang ibig kong sabihin ay pumili ng ilan sa mga nakaraang kaganapan bilang pambungad na kompetisyon, at pagkatapos ay mag-isip ng ilang bagong kaganapan na ay dadagdag. Ano sa palagay mo? Siyempre, kung sa tingin mo ay masyadong mahirap ito at gusto mong gamitin ang nakaraang proyekto bilang sanggunian, wala akong pagtutol. Si Percival ang unang nagpahayag ng kanyang opinyon. May katuturan ang sinabi ni Elder Chi. Lubos akong sumasang-ayon sa iyo. Ganito natin gawin. Palihim na inikot ng The Wistmaster na si Duji ang kanyang mga mata. Ano ang sinabi ni Danny? At lubos kang sumasang-ayon. Kalokohan lang yan, ha?
Pumapayag ka bang panatilihin ang ilang luma at pumili ng ilang bago, o pumapayag ka bang kopyahin ng buo ang mga nakaraang proyekto? Sa katunayan, lubos na sumang-ayon si Percival kay Danny. Ano man ang gawin nila, wala siyang pakialam. Tutal, ang pinal na plano ay ganap lamang na maisasagawa pagkatapos ng pag-promote ng Green Cloud School. Ang unang kaganapan ay kinasangkutan lamang ng kompetisyon sa pagitan ng 10 paaralang no. 10 para sa kwalifikasyon. Direktang nakuha ng Green Cloud School ang kwalifikasyon ng 10 paaralang no. 10, kaya hindi na nila kailangang lumahok sa mga kaganapang ito. Sa makatuwid, wala talagang pakialam si Percival. Iniisip ng ating sektang Chenko na mas makabubuting panatilihin ang ilan sa mga orihinal na proyekto at magdagdag ng ilang mga bago. Ayaw makipag-usap ng The Wistmaster na si Duji kay Percival, kaya direkta siyang nakipag-usap kay Danny. Tumango si Danny. Ito na ang balak niya simula pa lang, at dahil ganoon din ang iniisip ng kagalang-galang na si Duji, natural lang na para sa ikabubuti iyon. Sumasangayon din dito ang sekta ng 5 elemento, single ni Ziggy. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Percival habang sinasabi niya, pinuno ng sekta Madek, masama ba ang pakiramdam mo? Napakasakit ng iyong daing, huwag kang uminom ng gamot sa hinaharap. Ikaw ang umiinom ng gamot. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Ziggy. Hinampis niya ang mesa at umungol. Mabilis na sinubukan ni Danny na pasimplihin ang lahat. Tayong lahat ang pinakamahuhusay sa maliit na jangho noong sinaunang panahon. Bawasan ang pagsasalita. Mahalaga ang oras. Pag-usapan natin ito agad. Nagkibit-balikat si Percival nang walang malay. Ang pinuno ng sekta na ito na si Madek ay talagang mainitin ang ulo. Marahil hindi dahil sa uminom siya ng labis na gamot, kundi dahil hindi siya umiinom. Huwag mo akong pigilan, papatayin ko siya ngayon. Itinulak ni Ziggy Madek ang nakaunat na braso ni Danny. Pareho silang nasa tugatog ng orihinal na antas, sino ba ang hindi magagalitin? Gayunpaman, mahinahon lamang na sinabi ni Percival, ang aking matandang lalaki ay kasalukuyang nagsasaka ng mag-isa sa lupain ng pamilyang Salter. Gusto mo ba siyang makita? Bahagyang nanginig ang katawan ni Ziggy. Si Fernan ay isang veterano sa Great Circle ng bagong Soul Stage. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ng numero 1 sa bagong Soul Stage, ang immortal na si Dunan, mas malakas pa rin siya kaysa sa kanya, isang Great Circle ng bagong Soul Stage mula sa sect ng 5 Elements. Bukod kay Percival, nakakaakyat lang sa Great Circle ng orihinal na antas, ang pamilyang Salter ay hindi na madaling target. Sabi ko na nga ba huwag mo akong pigilan. Hinaharangan mo pa rin ako. Hinawakan ni Ziggy ang braso ni Danny at umungol. Matapos itong alugin ng ilang beses, sinabi niya, sige, ako, si Ziggy, ay susukuan ka, nakatatandang Chi. Hindi ako makikipagtawaran sa iyo ngayon. Gayunpaman, tiyak na aayusin ko ito sa hinaharap. Gustong-gusto sanang itanong ni Danny, pwede mo bang bitawan muna ang braso ko? Ayaw ko naman talagang pigilan ka. Umubo ng 2 beses ang The Wistmaster na si Duji. Alam niyang hindi tanga si Ziggy at hindi niya talaga hahamunin ng mag-isa ang Salter clan sa oras na ito. Kaya naman, blanco ang ekspresyon niyang sinabi, pag-usapan natin kung aling mga proyekto ang pananatilihin natin at kung alin ang mga bago ang aidadagdag natin. Tama iyan, ayusin muna natin ang pangunahing usapin. Pagsangayon din ni Danny, at lalong hindi nagustuhan ni Percival, kaya sa wakas ay bumalik na ang pulong sa pangunahing paksa. Bagamat tinawag itong isang talakayan, wala naman talagang gaanong dapat pag-usapan. Ito ay ilan lamang sa mga mungkahing ginawa ng kagalang-galang na si Duji at si Danny, na sinangayunan naman ni Percival. Sumanghal din si Ziggy ng ilang beses ngunit hindi nagpahayag ng anumang pagtutol. Napagpasyahan ang bagay na iyon ng ganoon na lamang. Sige, dahil napagdesisyonan na ang lahat, aalis muna ako. Kalmadong tumayo si Percival, ikinuyom ang kanyang mga kamay sa 3 pang tao, at umalis. Pagkatapos umalis ni Percival, agad na sumigaw si Ziggy ng galit, pambubuli lang yan. Paano siya, Percival, ang mayabang? Sa tingin mo ba ay mas mataas ka sa aming 4 dahil lang sa mayroon kang 2 peak nascent soul cultivator? The Wistmaster Duji, Elder Chi, paano mo ito natitiis?
Tumawa si Danny. Ang pinuno ng pamilyang Salter ay hindi kailanman naging mapanghimasok. Kaya, maaaring hindi niya pinag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay bago siya nagsalita. Maaaring hindi naman talaga siya arrogant. Hindi mo siya kailangang masyadong alalahanin, pinuno ng sekta Madek. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin ngayon, kaya aalis muna ako. Malapit nang magsimula ang napakatagal na pagpupulong, kaya magkikita tayo mamaya. Pagkatapos niyang magsalita, ikinuyom ni Danny ang kanyang mga kamay sa kanilang dawa at tumalikod para umalis, naiwan si Ziggy sa likuran niya na umiikot ang mga mata. Ngayon, tanging ang The Wistmaster of Tribulation passing na lang ang natitira. Umikot ang mga mata ni Ziggy at mahinang sinabi, The Wist Duji, ako, si Ziggy, ay hindi mahilig manggulo, pero ang pamilyang Salter ay talagang masyadong arrogant ngayon. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa hindi kanais-nais na relasyon sa pagitan ng inyong Chencon sect at ng pamilyang Salter. Mahirap para sa sinuman sa atin na harapin ang dalawang peak nascent Soul Realm Cultivator mula sa Salter clan, tama ba? Walang pakialam na tumingin si Duji kay Ziggy at sinabing, kalimutan mo na yan. Magkukunwari na lang akong hindi ko narinig ang tungkol dito. Bahagyang natigilan si Ziggy. Akala niya noong una ay kung magmumungkahi siyang magsanib puwersa muna, tiyak na papayag ang makalangit na kapigatian. Hindi niya inaasahan na tatanggi ng ganito katwiran ang lalaking ito. The Wist Duji, anong ibig mong sabihin dito? Aaminin na ba ng dakilang sekta ng Chencon ang pagkatalo ng ganito? Sa kasong ito, plano ba ng pamilyang Salter na malampasan kayo sa ranggo ng 4 na dakila? Ayaw sumuko ni Ziggy, at gumamit pa siya ng paraan para hikayatin siya. Tumawa ng mahina si Duji. Pinuno ng sekta Madek, kahit na ang ating dalawang sekta ay hindi kailanman naging maayos, at hindi masamang sabihin na tayo ay matagal nang magkaaway, gusto ko pa ring ipaalala sa iyo bilang mabuting kalooban. Huwag kang lamabis. Kung hindi, nag-aalala ako na hindi ko makita ang iyong sekta na may 5 elemento na lilito sa 4 na dakila sa susunod na napakatandang grand meeting. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Ziggy at sinabing may malungkot na ekspresyon, gusto mo bang sabihin na ang ating 5-element sect ay palalayasin sa 4 na dakila ng pamilyang Salter? Kahit na ang pamilyang Salter ay may 2 peak nascent Soul Realm Cultivator, hindi sila maihahambing sa ating 5-element sect. 5,550. Iyon lang ang sasabihin ko. Dapat mong isipin ang mga detalye. Hindi na ako magsasalita pa. Pagkatapos magsalita ni Duji nang may walang pakialam na ekspresyon, casual niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay at umalis. AI. Linawin mo. Huwag mong sabihin kalahati at panatilihin mong kalahati. Sigaw ni Ziggy ng 2 beses, ngunit hindi siya pinansin ng kapigatian at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Sa simula, ang sekta ng Chencon at ang sekta ng 5 elemento ay nasa isang estado ng kompetisyon. Ang dahilan kung bakit ipinaalala sa kanila ng makalangit na kapigatian sa ganitong antas ay dahil mayroon silang karaniwang kaaway na si Ziggy. Gayunpaman, tiyak na hindi papayag ang makalangit na kapigatian na hayaang magkasama sina Ziggy at ang makalangit na kapigatian sa angkan ng Salter. Kahit papaano, kailangan niyang malaman kung ano ang tunay na lakas ni Terence. Pagkatapos umalis, dumiretso si Percival kay Terence upang iulat ang sitwasyon. Matapos ipaliwanag ng maikli ang nilalaman ng kanilang usapan, nakangiti niyang tinanong, Tio Linford, mayroon ka bang isa sa 10 maliliit o 10 kandidatong maliliit na nais mong asikasuhin? Kung mayroon, maaari mong ipaalam sa kanila ang mga napagdesisyonan na kaganapan upang sila ay maging handa at makakuha ng magandang resulta sa kompetisyon. Tumanggaw si Terence, napakamaalalahanin mo naman. Naku, dapat may ilan pang sekta at pamilya sa pamilyang Salter bukod sa 3 tarangkahan ng North Island, di ba? Mayroon bang gustong makapasok sa 10 little schools? Mabilis na umiling si Percival. May iba pa, pero lahat sila ay napakahina. Maaaring hindi man lang sila kandidato para sa top 10. Wala nang gaanong pag-asa para sa kanila na maging isa sa top 10. Huwag kang mag-alala, Marshal Granduncle Linford. Babalik kami at ipapaalam ito sa kanila. Siyempre,
Kung may pagkakataon sa kaganapan, umaasa akong matutulungan sila ng Marshall Grand Uncle. Walang problema. Magpapasya tayo pagdating ng oras. Ikaw ang pumunta at ipaalam sa kanila na maghanda na. Tumango si Terence at hinayaan si Percival na bumalik. Agad na tumayo si Percival at umalis. Kailangan pa niyang bumalik at makipag-usap kay Salter, nagkunwari kung kailangan niyang tulungan ang sarili niyang pamilya at sekta. Medyo natuwa si Percival sa ginawa ni Terence, pero ang totoo, malapit lang naman iyon. Aalis naman siya, kaya hindi mahalaga iyon sa kanya. Naghiwalay ang dalawa sa pasukan, at dumiretso si Terence sa sekta ng Libong Talam. Ang tanging nangangailangan ng espesyal na atensyon ay ang sekta ng Libong Talam. Ang iba, maging sila ay mula sa sekta ng espiritu ng dahon o bahay Chu, ay hindi na kailangang mag-alala pa kay Terence tungkol sa kanila. Ang sekta ng espiritu ng dahon ay isa sa 10 maliliit na sekta, at sa kasalukuyang lakas ni Bahay Chu, napakadali para sa kanila na maging isa sa 10 maliliit na sekta. Tanging ang sekta ng Libong Talam lamang ang nasa pinakamahirap na panahon nito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Terence na ang sitwasyon ng Thousand Blade Sect ay magiging mas malala pa kaysa sa kanyang inaakala. Pagdating ni Terence sa base ng Thousand Blade Sect, walang tao sa pasukan. Gamit ang kanyang banal na sentido, napagtanto niya na bukod kay Tianyong, mayroon lamang isang pailay na walang talo na Archean. Napakalungkot naman yan. Nawala ng malay si Terence. Mula sa kalat sa bakuran, malinaw na silang dalawa na lang ang natitira sa sekta ng Thousand Blades. Kung hindi, may maglilinis ng lugar. Hindi masyadong pinansin ni Terence ang panig ni Tianyong dati. Tutal, siya naman ang nag-asikaso ng problema ng sekta ng Chenko ng mag-isa, at hindi naman hahanapin ng sekta ng Chenko ng panig ni Tianyong. Gayunpaman, hindi alam ni Tianyong ang tungkol sa mga bagay na ito. Pagkatapos niyang bumalik ng araw na iyon, muntik nang pumasok si Tianyong sa isang estado ng paghihintay sa kamatayan, hindi umaalis ng bahay kahit isang beses. Mula sa pananaw ni Tianyong, siya ang humila kina Terence at Yubi sa gulo na ito. Gayunpaman, masyadong mahina ang kanyang lakas, at wala siyang masyadong maitutulong. Wala na talaga siyang magagawa kundi maghintay sa kamatayan. Dinala rin dito ang Invincible Ancient. Pagkatapos bumalik ni Tianyong at ikwento ang nangyari sa Invincible Ancient, bumantong hininga na lamang ang dating arrogant na Invincible Ancient matapos itong marinig. Heaven's End, 1,000 espada. Pagkatapos noon, wala na siyang sinabi pa. Pagdating ni Terence, wala nang buhay ang dalawa, ngunit nang makita niya si Terence, medyo nagulat at medyo nagalit si Tianyong. Kuya Linford, bakit ka na parito? Kumusta? Nandito ka ba? Gusto sanang itanong ni Tianyong kung bakit maayos lang si Terence. Tutal, ang pinatay ni Terence ay ang batang Panginoon ng sektang Chenkun. Ayos lang ako. Pero ikaw, bakit ganyan ang itsura mo? Tiningnan ni Terence si Tianyong ng kakaiba at nagtanong, anong nangyari sa sekta ninyong may Libong Talam? Saan napunta ang lahat? Nagkahiwa-hiwalay na ang Thousand Blade Sect. Bumantong hininga si Tianyong, at saka nagtanong, kapatid na Linford, mabuti naman at maayos ka. Pumunta ba ang Chenkun Sect para maghanap ng gulo? Nandito na sila, pero 2 mahinang manok lang ang pinadala nila. Naghahatid lang sila ng pagkain sa pintuan ko, pero pinaalis ko na sila. Casual na sabi ni Terence, habang ang mga mata ay nakatitig sa walang talong si Tego. Nagtanong si Tianyong, na medyo nakakaramdam ng kakaiba, bakit nagpadala ang sekta ng Chenko ng 2 mahihinang tao rito. Huwag mong sabihin sa akin na ang pagkamatay ng anak ng kanilang sect master ay hindi nagpabatid sa kanila ng iyong lakas. Sa katunayan, hindi niya nakilala ang lakas ko. Tumango si Terence na parang natural lang, iniisip talaga nila na sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang huli at nasa kalagitnaang antas ng soul stage na mahina, matatalo nila ako. Hindi ba't sa tingin mo ay katawa-tawa iyon? Natigilan si Tianyong. Hindi niya alam kung nakakatawa ba ang sekta ng Chenkun o hindi, pero naisip niya na nakakatawa talaga siya. Paano niya naiisip na sila talaga ay 2 mahihina? 2 bagong cultivator ng Soul Realm, at sila ay mga eksperto pa nga sa huli at gitnang yugto. Paano sila maituturing na mga mahihina na may ganitong lakas?
Kuya Linford, ikaw. Kalimutan mo na yan, huwag na natin yan pag-usapan pa. Umiling si Tianyong, pakiramdam niya ay wala siyang pagkakatulad sa isang taong ubod ng sama ng loob tulad ni Terence. Maaari lang niyang ibahin ang usapan, pinabalik mo ang dalawang bagong cultivator ng Soul Realm, kaya hindi na gumawa ng anumang aksyon ang sekta ng Chen Kun. Hindi ko sila pinabalik. Direkta ko silang pinatay. Malaki ang natamo ng sektang Chen Kun. Sa tingin ko ay wala silang lakas ng loob na maghanap ng gulo sa akin sa ngayon. Hindi nila ako basta-basta aatakihin hanggat hindi nila alam ang lahat ng detalye ko. Bahagyang ngumiti si Terence sa sentimo, talagang tama siya. Ayaw masyadong pag-usapan ni Terence ang tungkol sa kanyang lakas, kaya iniba niya ang usapan. Ngayon lang, sinabi mo na nagbuwag na ang Thousand Blade Sect. Ano nga ba ang nangyari? Umiling si Tianyong na may mapait na ngiti. Bumagsak na ang sekta ng Thousand Blades. Nang marinig ng mga nasa ilalim ko na nasaktan ko ang sekta ng Chen Kun, at ganito ang patriarkang walang talo, tahimik silang umalis sa sekta. Kapag nagkalat ang mga puso ng mga tao, magkakalat din ang sekta. Tumingin si Terence sa walang talo na si Taego, na tahimik lang, at sinabing, may mga tao talagang katulad ng sekta ng Chen Kun. Gusto nilang magpasikat bago pa nila malaman ang lakas ng kanilang kalaban. Huli na para magsisi ngayong sinipa na nila ang isang bakal na plato. Walang pakialam na sumulyap si Invincible Taego kay Terence, walang ekspresyon ang mukha, sino ba ang hindi marunong magyabang? Ako ang unang magdududa na takot sa iyo ang sekta ng Chen Kun. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.